Kasi tayo po mga tao, di ba? Ilang bilyon po ba tayo sa buong, ha? Sa buong mundo? Map- Mapapansin nyo, no? Hindi po talaga lahat tayo ay magkakaparehas, no? Kahit nga yung kambal hindi talaga, yun talagang, yun talagang ano sila, no? Yung magkamukha. Pero ang tawag lang kambal. Tapos po mga kapatid, unique po yung pagkakagawa sa ating lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi, piruin mo, bilyon-bilyon yung tao, yung fingerprint natin, hindi magkakaparehas. Di ba nakakapagtaka po yun? Dahil kung magkakaparehas, ay walang mahuhuling ano, kriminal. Kaya kakaiba po talaga no, ang ating Panginoon, yung Diyos. Ano? Kaya nga po yung pangalan niya, sabi do sa ating inawit, ano, ay higit sa lahat ng mga pangalan. Ano po? Kaya ang ating Panginoon ay talagang napaka makapangyarihan. So, wine-welcome po pala natin ano, si Sister Lisa. Ayan, Lisa. Sister Lisa, tayo ka nga, tayo ka. Ayan, Sister Lisa, welcome ka sa Jesus First Christian Ministries. Ano? Classmate po daw yan ni ano, Rhea. At ganun din si Julius. Ayan, Julius, tayo ka. Ayan. Welcome ka, Julius, ano, sa Jesus First Christian Ministries. Sana ano po ay kayo'y patuloy na makisa at makilahok ano po sa gawain po ng ating Panginoon, ano, sa pamilya ng Diyos, ano, sa sambahayan ng Diyos. Ano po, ito pong Jesus First Christian Ministries. Alam niyo po ang bawat iglesia po no, katulad po nito, ang tawag po diyan ano ng salita ng Diyos ay sambahayan ng Diyos. Ano, sabi nga kung paano tayo po ay may mga biological family, dapat meron din tayong ano, spiritual family. Dapat meron po talaga tayong kinabibilangan. Hindi pwedeng maging Kristiyano ka o mananampalataya ka nang wala kang church. Ano? Parang sa biological family, hindi naman pwedeng basta lumabas ka lang. Di ba? Ang tawag doon, yung putok sa buho. Di ba? Hindi pwede po yun. Kaya po yung mananampalataya ay hindi pwede na wala talagang church na kinabibilangan o iglesia gaya ng Jesus First Christian Ministries, ano, Jesus is Lord, ganon, ano, Bread of Life, di ba? Mga ano po yun, sambahayan po ng Diyos ang tawag doon, mga pamilya ng Diyos na dapat tayo po, no, ay talagang merong commitment. Kasi po sa biological family, may mga commitment tayo sa ating mga pamilya. Ano? At pagka hindi natin ginawa yun, hindi tayo sumusunod sa Panginoon. O, hindi ba? Yung tatay, yung tungkulin niya, gawin niya yung pagiging tatay niya, yung nanay, ganun din, yung mga anak. Eh bakit? Ang sabi ng Biblia, ama, di ba? Bigin niyo ang iyong mga asawa. Sabi ng, sa mga babae, o mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. O, edi may commitment po yun mga kapatid Ano? Na dapat ginagampanan natin. Kaya kita nyo, pagka hindi ginagawa yun sa isang pamilya, di ba kakaroon ng problema, ng gulo sa pamilya. O, ganun din sa church. Ano po? Hindi pwede na lahat tayo dito, pastor, o lahat tayo dito ay leader. Merong namumuno sa atin, katulad sa pamilya. Dapat, ang mahirap lang, nababaliktad yung iba. Yung mga anak, parang nagiging magulang. O, yung magulang ang sumusunod sa mga anak. Ano? Baliktad, ano? Eh, hindi po kalooban ng Diyos yun, mga kapatid.
pagka ganon, ay hindi ibe-bless ng Panginoon. Amen? Dapat para tayo mabless, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. So ngayon po ay dadako na tayo sa atin pong patuloy na pagsamba sa ating Diyos sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ng mga salita niya. Tandaan po natin na ang pagsamba natin sa Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng awit, ng ating mga pagpupuri, ng ating mga pagpalakpak. Yan, mga lang yan, yung expression ng ating pagsamba sa Diyos yan, yung ating pagsigaw. Pero alam niyo yung totoong sumasamba sa Diyos, yung mga sumusunod sa salita ng Diyos. Yun yung totoong sumasamba, hindi yung yung nagsisimba ka linggo-linggo, ganon, nakikinig ka nga, pero paglabas natin dito sa church, diretso ka sa sabungan, mga ganon, diretso ka sa kung ano-anong mga pag-aaliw yung ginagawa mo, sasaya ka, kasi ang nasa isip mo, basta ako, habang nabubuhay, kakain ako, iinom ako, papakasaya ako, kasi mamamatay din lang naman ako Diba? Yun ang katwiran ng mga tao ngayon. Let us eat and drink for tomorrow we die. Ay, hindi po ganon, mga kapatid. Ay, kung ganon po yung buhay, abay, wag na po tayong magsimba. Wag na tayong makinig, mag-aral. Pero tayo po ay nilikha ng Diyos para bigyan siya ng kaluwalhatian. Kaya pagka yung tao nabubuhay lang sa kanyang sarili, ang pinasasaya niya lang yung kanyang sarili. Hindi yung Diyos na lumikha at nagbibigay ng buhay sa kanya. Mga kapatid, lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat sabi nga ng Biblia, itinakda sa tawang minsan lang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Yun ang hindi minsan naintindihan ng iba. Akala nila, pag namatay na yung tao, wala na, hindi na nag-e-exist. Ay, hindi po. Ang totoong buhay ay yung after death. Yung life after death. Yun ang totoong buhay. Yung buhay natin dito, hindi pa totoo to. Bakit? Temporary siya. Samantalang yung sa kabila ay pangwalang hanggan. Kaya nga po ginagawa natin to para maghanda tayo sa walang hanggan. Yun po yung paghahanda, para sa walang hanggan. Hindi yung yung naghahanda lang tayo para sa buhay lang na ito. Hindi naman masama yun, Lalo-lalo na pagka yung handa ka na sa meron na akong paglilibingan pastor, may ataol na rin ako, yung mga ganon, Yung iba nga musileo pa, ay hindi. Okay lang yun kung meron. Para hindi na problema yung ating mga may iiwan. Pero alam niyo pong pinakahigit na pagandaan natin sa buhay, yung pagharap natin sa Diyos. At yun po ay hindi maitatanggi. Mga kapatid, yun po talaga yung mangyayari sa atin. Lahat. Kaya dapat po habang tayo nabubuhay, ay paghandaan natin yung pagharap natin sa ating Diyos. So tayo po'y dadako na sa ating pag-aaralan, at tatalakayin. At ang ating pong tema ngayon ay pinamagatan po natin yung pananampalatayang Kristiyano. Paano ba dapat unawain ang pananampalatayang Kristiyano? Sa gitna ng napakaraming relihiyong nag-aangking sila ang may wastong pananampalataya, paano natin matitiyak na tama ang ating kinabilangan? Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, ipinaliwanag niya ang simpleng pananampalatayang Kristiyano na nakasalig sa Panginoong Hesus. So atin pong aralin ito upang hindi tayo naliligaw o yung nalilihis kaya ng tuntun sa pananampalataya. Kasi iba-iba po yung paniniwala po ng tao pagdating po sa pananampalataya.
Yung iba, ang sabi nila ay basta nananampalataya ako sa Panginoon. Okay na yon. Yung iba ay basta tumanggap na ako sa ating Panginoon. Okay na yon. Ay basta pastor, nagsisimba ako. Okay na yon. Para sa kanila. Pero itinuturo po ni Apostol Pablo dito sa ating tatalakayin kung ano po yung tamang pananampalataya na itinuturo din ng Biblia o ng mga apostol. So magbabasa po tayo dito po sa Aklat ng Roma na sulat po ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyanong nasa Roma. Ayan, basahin po natin ng sabay-sabay yung malakas. 1, 2, 3. Mula kay Pablo na isang alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito na pinangako niya nung una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y pinanganak mula sa lahi ni David at tungkol naman sa espiritu ng kabanalan. Ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo, upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Hesukristo. O ayan, po? So ipinapaliwanag po dito ni Apostol Pablo, yung sabi doon, yung mabuting balita, na kanyang ipinapangaral. Ganon din po yung pagkatawag sa Kanya, ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi diyan, yung mabuting balita na yan na ipinangako ay tungkol sa kanyang anak. Kaya po yung Biblia, yung mabuting balita, ang tawag, ay tungkol po yan sa ating Panginoong Hesus. Ano pa po ang ating Panginoong Hesukristo? Tungkol sa kanyang pagiging tao. Yung nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi diyan, siya'y pinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag siya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. So yun po yung ebanghelyo o yung mabuting balita, di ba? Yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. So namatay ang Panginoong Hesus, nagbubuhos siya ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan. Para sa lahat ng tao. Kaya nga diba, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, yung sangkatauhan sa ibang translation. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. So ibig sabihin, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa lahat ng tao. Hindi po para sa iilan lamang. Kasi ang gusto ng Panginoon, na kalooban ng Diyos, maligtas yung lahat ng tao. Sabi naman ng ibang nangangaral, ay hindi, meron ng pinili na lang ang Diyos, ay para bagang, para bagang, pagka ganun po yung katuruan, abay ibig sabihin, nilalang pala ng Diyos yung mga taong yon para parusahan. Parang ganun ang kalalabasan. Pagka sinasabi ng mga nangangaral, nagtuturo, na ang Panginoong Yesus ay namatay para lang dun sa mga na napili na daw. Hindi po. Napipili po tayo o nakakasama tayo dun sa tinatawag na pinili pag tayo nanalig, nanampalataya, nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus. Tapos sabi po rito, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol. Sabi po ni Apostol Pablo, kasi di ba tinawag po siyang apostol. Tapos, siyempre, yung nangangaral na mabuting balita, hindi lamang yung mga apostol, di ba? Yun po ay yung lahat ng mga mananampalataya. Dahil ang utos ng Panginoon ay humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita.
Eh dahil kung yung mga apostol lang ang intusan, abay wala nang gagawa nun. Bakit? Wala na sila eh. Naando na sila eh, nauna na sa atin eh. Tapos sabi po rito, ang lino po, sabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol, alang-alang kay Kristo, upang ang mga hentil ay akayin sa pananampalataya at, di ba, magkasama po yun. Hindi pwedeng pananampalataya lang o lamang. Ang kasama po doon, pananampalataya at pagsunod. Ang sabi, upang yung mga hintil ay akayin. Sino yung mga hintil? Tayo. Yung hindi lahi ng mga Hudyo. Alam niyo po, dalawa lang po ang tao na talagang kinikilala ng Diyos ang pagtingin niya sa mga tao. Mga Hudyo lang at hentil. Ngayon, pagka hindi ka Hudyo, ibig sabihin, hindi ka nanalig, sumampalataya at sumusunod sa Panginoon, hentil ka. Kaya nga po yung mga hentil, ang sabi ni Apostol Pablo, upang yung mga hentil, so ibig sabihin, yung lahat ng mga taong hindi pa nananampalataya o kumikilala o nagbabalik loob sa ating Panginoong Yesus, ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Sabi pong ganun, bang linaw? So yung mga nanampalataya, hindi pwedeng hindi siya sumusunod sa Panginoon. Kaya hindi pwede yung nagsisimba lang yung mga tao. Hindi pwedeng basta't miyembro ka lang ng iglesia. Hindi pwedeng basta't ako may sekta na ako. Ang tinuturo po talaga ng mga apostol, kapag yung tao ay nanampalataya, dapat ang susunod nun ay pagsunod. Kaya nung sinulatan niya yung mga Kristiyano sa Roma, sabi, kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga O, kita nyo, inulit niya na naman. Tagasunod ni Jesucristo. Kaya hindi tayo dapat lang yung kampante na ay basta nakakasimba ako, basta nakakadalo ako, pagkalinggo, tapos pag Lunes hanggang Sabado, pag Linggo tagasunod ka ni Kristo. Pag Lunes hanggang Sabado, tagasunod ka ni tagasunod ng mundo. Ang Diyos ng sanlibutan ay si Satanas, sabi po ng Biblia. Kaya kinakailangan po, tayo po ay talagang kakitaan. So yan po yung malinaw, ating tatalakayin. Ano nga po ba ang pananampalatayang tinuturo ng Biblia? Na itinuro ng mga apostol. Una, ito ay pananampalatayang sumusunod sa mga aral ng salita ng Diyos. Yun po yung totoong pananampalataya. Yung pananampalatayang sumusunod sa mga aral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, ito sample lang. Sample lang. Halimbawa, simba ka ng simba, simba ka, ma-attend ka, madalo ka, nagpe-pray ka rin. Pero namumuhay ka sa pakikiapid. Halimbawa lang po mga kapatid. Namumuhay ka doon. Pero taga-atin ka, dumatalo ka, mapalakpak ka, maawit ka. Pero namumuhay ka sa pakikiapid. Paano mo sasabihin ngayon, mga kapatid, na ikay sumusunod? Pero religious ka. Hindi po pwede yun. Dahil ang totoong pananampalataya po, ay merong katibayan. At yun po yung sumusunod tayo sa mga aral ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po, kaya nga ang sabi, ayan, ulitin natin,
upang akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kaya nga po, in-encourage pa ni Apostol Pablo, no, yung mga Kristiyano sa Roma na kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Kasi po yung salitang Kristiyano, ang ibig sabihin nun, tagasunod ni Kristo. Follower of Christ. Pero kaya po yung bawa yung tao, bininyagan, di ba? Bibinyagan ganon, bubuhusan ng tubig, o kaya naman, wiwisikan. No? Tapos sasabihin, ngayon ay isa ka ng Kristiyano. Di ba? Ganon po eh. Tapos, para maging ganap yung pagiging Kristiyano, may kasunod pa nun. Kumpil. Di ba? Kumpil. Tapos, nung lumaki po yung bata, ay pasaway naman. Mga kapatid, hindi naturuan ng pagsunod. Tapos akala ng mga tao, pagka bininyagan, kinumpilan, Kristiyano ka na. Akala ng mga tao, Kristiyano na sila. Dahil ganap na silang Kristiyano, dahil nakumpilan pa sila. Pero hindi sumusunod sa mga aral. Kaya nga kahit na, halimbawa, nasa totoong pananampalataya tayo, tinanggap mo na, makipag-isa ka na sa Kanya. Pero kung ikaw, tayo, ay babalik uli sa dating kasamaan o masasamang gawain, ay hindi ka sumusunod kay Kristo. Kaya nga po sa church, di ba, itinutuwid tayo. Di ba? Tinutuwid tayo. Pagka meron kaming nakikitang hindi tama. Kahit nga yung mga pastor, pagka merong hindi ginagawang tama, ang ginagawa ng pamunuan, tinatanggal . Yung mga leaders sa church, o kaya, kahit mga miyembro, kaya nga si Apostol Pablo, di ba, minsan nung sumulat siya sa mga taga-Korinto, may nabalitaan ako sa inyo na merong sa kapulungan ninyo na yung kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Sabing gano'n. Dapat ay mahiya kayo, pero parang natutuwa pa kayo. Kaya sabi niya, sinasabi ko sa inyo, yung gumagawa niyan ay itiwalag ninyo sa inyong samahan. Ibigay nyo na kay Satanas yan kung ayaw niyan makinig, kung ayaw niyan sumunod. Para maligtas yung kanyang espiritu o kaluluwa sa araw ng Panginoon. Yun kung magsisisi. Pinapatiwalag. Tapos sabi pa ni Apostol Pablo, kaya huwag kayong makikisama sa mga ganon. Nagsasabing Kristiyano pero nakikiapid, nagnanakaw, nandaraya. Huwag kayong makikisalo sa kanila. Sa palagay nyo, bakit kaya pinag-uutos yun ng apostol? Yung ganon. Unang-una, pag pinapatiwalag, dahil ayaw niya na yung church mahawa. Ayaw niya yung church na yung testimony ng church ay masira. Bakit? Tingnan niyo po, pag hindi natin gagawin yun, hindi gagawin yun, sasabihin ng mga tao, ano ba naman yung dyan, yung church na yan? Parang di yata alam nung pastor dyan, o namumuno na yung may mga atin sa kanila na ganito pinaggagawa. Diba? Kaya nga po yung ganon, ay anong ginagawa natin? Una, itinutuwid, kinakausap. Tapos, pagka hindi nakinig, siyempre,
magsasama ako ng mga saksi, para kausapin ka uli. At ito yung napag-usapan natin. At pag talagang hindi pa rin nakinig, ano pa rin ginagawa, ay sasabihin ko na sa church. Mga kapatid, ganito na yung ating ginawa. Nagsama na tayo ng mga saksi, pero ito pa rin yung pinagagawa niyan. Nagpapatuloy pa rin sa kanyang kasamaan. O kaya, siya po ay atin ang tinitiwalag sa ating samahan. Tapos sabi pa ni Apostol Pablo, huwag niyo na huwag kayong makikisa sa mga ganon. Huwag kayong makikisama, huwag kayong makikisalo sa kanila. Nakakahiya. Alam niyo kung bakit? Kasi para kang nakikiisa doon sa ginagawa niya. Amen? Ang liit ng amen yun. Parang amen. Nag-aalanlangan kayo, no? Ganon ba talaga yung pastor? Ganon ka stricto ang Diyos. Kasi kung hindi tayo susunod sa Panginoon, para ano pa tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Ba't pa tayo nagba-Bible study? Ba't pa tayo nag-online? Ba't pa tayo mag-women's? Ba't tayo mag-men's? Ba't pa tayo mag-yuyut? Tapos mag-aaral-aral lang tayo. Makikinig. Tapos di naman tayo sumusunod. Wala po yan mga kapatid. Anong pinagkaiba natin doon sa dati? Wala. Kung hindi tayo sumusunod at susunod sa ating Panginoon o sa kanyang mga salita. Sister Clara, tapos, sa ang Biblia, ganun din ang translation. Sa pamamagitan niya ay tumanggap kami ng biyaya at pagka-apostol para sa pagsunod sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito ay kasama kayo ng mga tinawag kay Hesukristo. So, magkakaparehas lang. Nang ibig sabihin, ng tunay na pananampalataya ay laging kalakip yung pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, Greek. Magi-Greek tayo. Kahit sa original translation sa Greek, 'di ba? Sabi po diyan hindi ako magaling bumasa hindi ako marunong eh. Sabi diyan, o elabumen charin kai apostolen is hypokouen pisteos. Para ako nag-i-speaking in tongues, Kaya sabi, through whom we have received grace and apostleship unto obedience of faith. Kahit sa original translation, yun po yung tinutukoy. Na yung pong pananampalataya ay laging kasunod po yung pagsunod. Hindi pwedeng nanampalataya ka lang. O yung nasa isip mo lang. Kaya nga po ang pananampalataya ay hindi stand alone. Yung sasabihin mo, basta ito yung aking paniniwala. Yung sa sarili mo lang, na pang-isip lamang. Ito ay laging nakakawing sa pasyang sumunod sa mga sinasabi ng pananampalatayang ito. Hindi po mula sa Biblia ang paniniwalang maari kang manampalataya nang hindi naman nakahandang sumunod sa mga itinakda ng pananampalatayang ito. Kaya po nagbabala ang Panginoon na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, maliligtas eh. Diba? Kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya may babala siya. Ang sabi pa nga nung iba doon, sabi, Panginoon, nangaral po kami sa inyong pangalan. Panginoon, nagpalayas po kami ng demonyo. Panginoon, nagpahayag po kami. Piruin mo yun? Mga gifted pa. Pwede pa lang kahit nangangaral ka,
nagtuturo ka, nagpapalayas ka pa ng demonyo, tapos sasabihin ng Panginoon sa'yo, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, kayong mapaggawa ng masama. Kaya hindi pwedeng yung pananampalataya, hindi pwedeng nananampalataya ka, pero namumuhay ka sa kasalanan. Hindi pwede po yun, mga kapatid. Kasi yung pong pananampalataya ang simula para tayo ay makasunod at sumunod sa ating Panginoon. Opo, mga kapatid. Yung walang pananampalataya lamang, at hindi totoo yung pananampalataya ang hindi sumusunod sa Panginoon. Ay malinaw po yan, sabi ng Biblia. Kaya sabi dito, dahil dito ang sino man totoong sumasampalataya ay natututo at nababago ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod nito sa mga aral ng mga propeta at ng mga apostol. Ang hindi naman nababago ay hindi totoong nanampalataya, kundi nalilinlang lamang. Ay kaya nga, di ba, sinasabi ng salita ng Diyos, ang nagsasabing nakikilala ko siya, pero hindi sumusunod sa kanyang mga salita, ay sinungaling. Sabi ng yun, ni Apostol Juan. Hindi pwedeng, nakikilala lang natin ang Panginoon. Hindi pwede yung ganon. O kinikilala natin ang Panginoon, na Panginoon, pero hindi tayo sumusunod, ay hindi pwede po yun, mga kapatid. Ang puno po ay nakikita yan sa bunga. Kaya nakikilala po tayo kung tayo'y totoong mananampalataya sa ating mga ginagawa. Mga kapatid, parang parang mahigpit yata, pastor yan. Ay, naku, mga kapatid, ang Panginoong Yesus, tinan nyo, di ba, ang turo ng Panginoong Yesus ganito, huwag kang makikiapid. Pero sinasabi ko sa inyo, ang tumingin ng may masamang pagnanasa sa isang tao ay nagkasala ng pakikiapid. Ang turo, huwag kang papatay. Pero ang mamuhi sa kanyang kapwa ay nagkasala ng pagpatay. O sasabihin nyo, hindi ang Kasi, ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo. Nang may kabanalan. Dahil hindi natin makikita ang Diyos kung hindi tayo mamumuhay ng ganito. Amen? Amen. Malinaw po ba? O yan. Sister, ayan yung ating So ano yung pinangaral na pananampalataya mga apostol? Sabi diyan, at tinawag upang sumunod, di ba? Tinawag tayo upang sumunod. Sunod uli. Ayan. So yung grace, faith, at saka yung pagsunod, ay laging magkakasama po yan. Diba, naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. At yung biyaya na yun, yun yung regalo. So, libre siya. Tapos, yung regalo, tinatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Tapos, pag tayo nanampalataya na, kinakailangan na tayong sumusunod. Kaya pag binasa natin yung Ephesians, sabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi pong ganon. Pero, yung pong nanampalataya sa Panginoon, mga kapatid, pagka binasa po natin yung, yung buong context, mga nagbalik loob yan at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa Biblia po kasi, pag pinag-uusapan yung pananampalataya, sila yung mga taong nagsisi,
nakipag-isa sa ating Panginoon, tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, at tinalikuran yung kanilang mga kasalanan. Dahil sila nananampalataya. Tapos, sabi po ni Apostol Pablo, dahil po yung kaligtasan ay regalo at natatanggap lang natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po hindi galing sa atin yung kaligtasan. Galing mismo yan sa Diyos. At yan po'y biyaya niya na tinatanggap lang natin, sino yon? Si Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya. Tapos sabi diyan, ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mabuting gawa. Naligtas tayo dahil yan po ay biyaya. Ipinagkaloob, kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ulitin ko, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? Ibinigay niya. Sino ibinigay? Ang Panginoong Yesus. Yun yung regalo ng kaligtasan. Kaya't ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sabing ganon, so tatanggapin mo yung regalo, di ba? Ay hindi mapapahamak. Yan po yung ibig sabihin nun. Sabi diyan, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, tingnan niyo po sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. So susunod na tayo, mga kapatid. Susunod na tayo. Alam nga namang, ano ba yung pag sinabing mabuti? Mga bagay na tama. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gawin natin kung ano yung mga sinasabi ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos. Anong gagawin mo nun? Susundin mo. Mga kapatid. Kaya po yan magkakasama. Hindi pwede pong mawala yan doon sa nanampalataya. Kaya sinasabi po ng Biblia, sa pananampalataya lamang. Sabi po rito, ano po ang ibig sabihin ng apostol na tayo ay naililigtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa mga sariling gawa? Ang ibig sabihin ay ito, ang tunay na pananampalataya ay umaasa sa ginawa ng Diyos sa Panginoong Yesus lamang, hindi sa ginawa ng tao o magagawa ng tao. Gayon din naman, ang tunay na pananampalataya ay napapatunayan na handang gawin ng tao bilang pagsunod sa Panginoong Hesus. Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti ay nananampalataya. Ngunit lahat ng nananampalataya ay gumagawa ng mabuti bilang pagsunod sa pananampalatayang tinanggap. Kaya nga, ang mabuting mga gawa ay nagiging tanda ng katotohanan ng pananampalataya. Yun yung ebidensya, pruweba ng tunay na pananampalataya. Amen? Kaya nga po naiiba yung totoong nanampalataya. Naiiba yung mga talagang naging Kristiyano. Nababago yung buhay. Bakit? Kasi nga, sumusunod na siya. Ay, ang daming tinatawag na Kristiyano ngayon. Ano po, mga kapatid? Lahat nga halos, ang tawag, Kristiyano Yun nga yung kaibahan, ng mga tinatawag na born-again Christian. Hindi yung basta na Christian lang. Yung na born again, ay pinanganak sa pamamagitan ng Espiritu. At yung pinanganak sa pamamagitan ng Espiritu ay yung mga taong
Nanalig, tumanggap, at nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus. Kaya sabi ni Apostol Juan, kaya't ang sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. O, edi pinanganak ka sa langit. Yung tumanggap at nanalig, pinanganak sa langit. Born from above. Kaya ang tawag nga sa atin, born again. Amen. Yun po yung ibig sabihin, mga kapatid. Ano po? Kaya yun po yung pananampalatayang tunay. Kaya sabi diyan, patay yung pananampalataya na walang kalakip na gawa. Katulad po nitong si Rahab, ang babaeng bayaran. Sabi pong gano'n, pinatuloy niya mga espiya ng Israel at tinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y tinanggap bilang matuwid. Alam niyo po kung bakit? Kasi nanalig na si Rahab sa Diyos. Alam niya kasi na yung Diyos ng Israel, ay tunay na Diyos at makapangyarihang Diyos. Kaya siya'y nanampalataya na. Siya ay nilusob na ng Israel, yung na yan, yung Jericho. Yung Jericho, mga kapatid. Alam niyo po, yung si Rahab na yan, nung na nila yan, nasakop na nila, hindi po sumama si Rahab dun sa mga kalahi niya. Sa halip, sumama na siya sa mga Israelites. Dahil kung sino yung Diyos na kinikilala ng Israel, yun na rin yung Diyos na kinikilala niya. Dahil nanalig siya sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Kaya nagbago, si Rahab. Pero yun po'y babaeng bayaran. Tinalikuran niya yung kanyang gawain. Hindi naman pwede na babae kang bayaran tapos sisimba ka. Sisimba ka lagi. Tapos ganun pa yung ginagawa mo. Tapos sasabihin mo pa, Pastor, pwede ba akong magpatotoo? Ano papatotoo? Marami akong customer. Diba? Tapos sasabihin mo, blessing. Ay, ano yun? Hindi po pwede yung ganun. Mga kapatid, ang totoong nananampalataya ay tinatalikuran. Yung kanyang mga ginagawang kasalanan. Baka sabihin nyo, salagay pala kayo, Pastor, perfect. Hindi. Walang perfect sa atin. Pero itinuturo ng Biblia na maging ganap kayo katulad ng inyong amang Diyos na ganap. Magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos na tumawag sa inyo ay banal. O tanongin ko kayo mga kapatid, kaya na ba nating magpakabanal? Tatanungin ko ulit kayo mga kapatid. Kaya ba nating magpakabanal? Yes. Kapag yung tao ay totoong nagbalik loob na kay Kristo. Pero pag yung tao ay alipin ng kasalanan, hirap talaga na mamuhay sa kabanal. Ang tao kasi nakikipag-isa sa Panginoon, nagkakaroon ng kapangyarihang makasunod sa Panginoon. Bakit? Kasi lumalaya na siya sa kasalanan. Bakit? Kasi tinalikuran niya na yung kasalanan. Pag alipin ka ng kasalanan, ay hindi ka talaga, hindi talaga tayo makakasunod sa Panginoon. Alipin ka nga eh. Sumusunod ka lang sa Kanya. Sumusunod ka lang sa masama. Ganito po yan. Pag wala ka kay Kristo, eto si Satanas. Eto ikaw. Sumusunod ka sa Kanya.
Pag na kay Kristo ka na, eto ikaw, eto si Satanas, sinusundan ka niya. Naghahanap siya ng pagkakataon. Malaki po ang kaibahan pag tayo po'y na kay Kristo na. Kasi malaya na tayo. Kaya po yung yung mga kahit simba na simba, linggo-linggo, tapos sinasabi nila Christian sila, pero hindi pinagsisisihan yung kasalanan, namumuhay pa rin sa ganun, hindi talaga makakasunod sa Panginoon yun. Kasi nadadaya lang siya. Akala niya na Christian siya, pero hindi naman niya tinatalikuran yung kasalanan. Akala niya, mananampalataya siya na sumusunod sa Panginoon. Dahil bakit? Kasama niya yung mga mananampalataya. Pero ang totoo, nadadaya po yun. Kasi yung mga totoong nakipag-isa sa Panginoon, tatalikuran niya yung kasalanan. Magpapasya siya, at susunod na sa ating Panginoong Jesus. Amen? Ayan. Malinaw po ba? Ay, mga kapatid, pagka malabo pa po yun, mukhang kayo po yung malabo. Kaya po, pakiyan natin niyo po. Hindi, balik. Balik pa. Kaya sabi, patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Tingnan niyo yung susunod. Patay na pananampalataya, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang demonyo man ay sumasampalataya rin. At nanginginig pa. Tingnan niyo po, Ang demonyo ay sumasampalataya rin. Kaya hindi pwedeng lahat ng pananampalataya ay galing talaga sa Diyos. Baka sa sarili mo lang yun. O yung stand alone ka lang. Sa isip mo lang, nananampalataya ka. Pero hindi pala. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ang demonyo man ay sumasampalataya rin. Nanginginig pa. Isa kang hangal. Hangal. Yung mga tao. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Kaya sabi diyan, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Sumunod si Abraham. Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Ay nag-iisa lang yung na yun. Anak niya na na alam niya na yun yung anak sa pangako. At doon nangako ang Diyos sa kanya na Abraham, gagawin kitang ama ng maraming mga bansa. Pagpapalain kita. Siyempre, yung si Isaac ang nag-iisa niyang anak. Tapos sabi ng Diyos sa kanya, ihandog mo sa akin ang iyong anak. Biruin niyo mga kapatid, nagdalawang isip ba si Abraham? Hindi. Hindi niya naisip na, teka, Lord, mukha yatang di yata ito pwede. Ito yung pangako mo sa akin, binigay mo, tapos ihahandog ko rin sa'yo. Sinubukan niya. Anong ginawa ni Abraham? Talagang sumunod siya. Talagang sasaksakin niya na sana yung anak niya Pero nagsalita yung anghel, Abraham, huwag mo salingin ang iyong anak. So napatunayan ng Diyos kay Abraham na yung kanyang pananampalataya ay totoo. Tunay. Bakit? Kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya, ginagawa niya. Kaya yung totoong pananampalataya ay sumusunod doon sa mga aral, doon sa mga salita ng Diyos. Yun po yung, kaya sabi po rito, dito makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Kaya nakikita
yung totoong pananampalataya sa iyong ginagawa, sa aking ginagawa, sa iyong pamumuhay, sa aking pamumuhay. Nakikita po doon. Kaya pagka halimbawa, yung pamumuhay natin ay hindi, lapat doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, ay hindi totoo yung pananampalataya. Kailangan lumalapat, mga kapatid. Kailangan nasa hulog. Kailangan nasa hulog tayo. At alam niyo yung hulog ng Diyos? Alin? Yung kanyang mga salita. Yun yung level ng Diyos. Pag yun yung ating susundin, nasa hulog tayo. Nasa level tayo. Diba? Kaya pagka wala ka sa level, ay wala ka sa hulog. Hindi, alam niyo po yung salita ng Diyos ay niyaling tulad sa hulog. Nasa Biblia po yan. Yun yung natin yun yung pamantayan ng pamumuhay. Mga kapatid, kung umaayon. Ano sabi pa dyan? So, pangalawa, malapit na po tayo. Ano po? So, ano nga po ba yung pananampalatayang tinuturo ng Biblia? Ito yung pananampalatayang dumarating sa tao sa pamamagitan ng pakikinig ng aral ng salita ng Diyos. Dumadating lang po sa tao yan, yung tunay na pananampalataya kapag siya nakapakinig ng aral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sino ba nag-share sa'yo? Sino nag-invite sa'yo? Bakit tayo na kakilala sa Panginoon? Ako, may nag-invite sa akin. Kaya ako nakakilala sa Panginoon. Kaya ako nakapakinig ng ibang helyo. Kaya sabi diyan, sa lumang tipan, ang mga ninuno ay kinakausap ni Yahweh sa iba't ibang kaparaanan na ipapakita nila ang kanilang pananampalataya sa kanilang matapat na pagsunod sa mga inuutos ni Yahweh. Hindi man sila sakdal o perpekto, ipinakita nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang kahandaang sumunod sa sinasabi ng Diyos. Gaano man kahirap ang mga ito. Ito ay totoo mula pa sa unang tao kay Adan hanggang sa Malakias. Sa ganang ganito, sila ay tinanggap ng Diyos, pinatatawad sa kanilang mga kasalanan at nililigtas sa pamamagitan ng manunubos ang Panginoong Jesus. Kaya sabi diyan, nanampalataya po si Abraham at sumunod sa Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya ay tinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang binibigay sa taong gumagawa ay hindi tinuturing na kaloob, kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa mga makasalanan ay tinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Ano susunod? Sabi pa dyan, tingnan niyo po yung larawan ng pananampalataya ni Abraham. Sinabi ni Yahweh kay Abram, hindi pa siya Abraham noon. Abram pa lang. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Anong ginawa ni Abraham? Sumunod siya. Alam niyo po si Abraham, mayaman na yan. Pero iniwan niya, yung ilan sa mga ari-arian niya. Pero maganda na yung buhay niya. Tapos, nakinig siya sa sinasabi ng Diyos kahit na hindi siya sigurado kung saan siya pupunta, parang ganun, anong mangyayari sa kanya. Ang ginawa niya lang, nakinig siya at sumunod sa Diyos. Ganun yung pananampalataya, mga kapatid. Amen? Yung nakikinig ka sa sinasabi ng Diyos. Kaya sabi diyan,
Nangako ang Diyos sa kanya, pararamihin ko yung mga anak at apo, gagawin ko silang isang malaking bansa, pagpapalain kita at gagawin kong dakilang yung pangalan at ikaw ang magiging pagpapala sa marami. Bakit siya magiging pagpapala sa marami? Ay dahil nga po, manggagaling kay Abraham, sa lahi niya, yung tagapagligtas. Sa lahi niya. Kaya nga po ang Panginoong Yesus. Ano po ang Panginoong Yesus? Lahi ni David. Mga Hudyo, mga kapatid. Ang sa iyo magpapatay, aking pagpapalin. Sa iyo susumpay, aking susumpayin. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Kaya yung lahat ng mga taong nananampalataya sa Panginoon, yun po yung ibig sabihin nun. Yung mananampalataya sa Panginoong Yesus ay kanyang pagpapalain. Baka sabihin nyo, ba't pastor, mahirap pa rin ako. Di ba, ganun minsan yung natin. Sabi ng Panginoon, mapalad yung mga nakikinig sa aking mga salita at tumutupad nito. Ano ibig sabihin ng mapalad? Sa English, kita nyo na? Naintindihan nyo kaagad? Blessed. Ngayon, tanong ko kayo. Blessed po ba tayo? Yes. Pinagpala tayo. Bakit? Pero inyo mga kapatid, isa tayo sa tinawag para makasunod tayo sa ating Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, di ba? At isa kayo sa mga tinawag sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakapalad po ng mga tao na ang kasalanan ay pinatawad na ng Panginoon at nilimot niya na. At yun po yung mga taong nagbalik loob sa ating Panginoong Hesukristo. Napakapalad. Mga kapatid. Alam niyo po, pag naunawaan po natin yung kaligtasan na ating tinanggap, ay may enjoy po natin yung buhay Kristiyano. Kaya pag nagmo-motivate sa atin yung Diyos, ang Diyos, yung kanyang mga salita, ay kahit anong sitwasyon natin sa buhay, masaya ka, mapayapa ka. Pero pag nagmo-motivate sa'yo yung sanlibutan, yung pera, kaya pag wala kang pera, malungkot ka. O mainit ang ulo mo, high blood ka. Di ba? Pero pag naintindihan mo yung salita ng Diyos, ang mga kapatid, hindi ganun ang magiging attitude natin. Bakit? Kahit nga yung mga apostol, sila po yan, dumaan din. Saan? Sa mga kahirapan. Si Pablo nga, nasa kulungan pa, tapos ini-encourage niya yung mga mananampalataya. Nakakulong pa siya noon. Pag sumusulat siya, tapos sasabihin niya, magala kayo lagi. Inuulit ko, magala kayo. Tapos nasa loob siya ng kulungan. Mahirap nun, magagala ka sa loob. Ganun. Mahirap nun, mga kapatid. Kasi po, yung totoong kapayapaan, sa loob po yun. Meron pong mukhang mapayapa na magulo. Naniniwala kayo sinasabi ko? Yung hindi nag-uusap, hindi mapayapa, di ba? Tahimik na tahimik sila sa loob ng bahay. Ilang taon na, hindi nag-uusap. Di payapa. Pero ang totoo, magulo yun. Naintindihan yung sinasabi ko mga kapatid? Ang daming ganun. Pero pag mapayapa talaga, meron kang kagalakan, yun yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Yun yung sabi ng Panginoon, my peace I give unto you. Is the peace that the world cannot give. Is the peace
that the world cannot understand. Di ba? Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Amen? Kanta lang yun. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, ang kapayapaan ko ay ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan na ito ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya lagi akong nakatawa. Ano? Kahit minsan magulo. Di ba? Hindi, totoo po mga kapatid. Iba po yung kagalakan at kapayapaan na binibigay ng Espiritu Santo. Oh. Alam niyo yung joy na yun, yung nagbibigay sa'yo ng lakas. Kaya may kanta na, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. O bloody. Ay. Iba na pa. Ano pa susunod? Sabi diyan, gayon din sa bagong tipan naman, ang pananampalataya ay tuwirang iniuugnay at kinakawin sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Ang magandang balita ng kaligtasan ay panawagang pagsunod sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sumusunod sa Panginoong Hesus ay sumusunod sa Diyos. Ang sumusuway sa Kanya ay sumusuway sa Diyos. Ito po ang pinangaral ng mga apostol. Ano? Kaya ayan po, no? Inuulit lamang po natin. Again? Sige pa. Kaya ang pagsunod sa Panginoong Yesus ay pagsunod sa Ama na nagsugo sa Kanya. Hindi humahatol kanino man ang Ama, sa halip ay binigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Sino hahatol sa atin? Ang Panginoong Yesus. Opo. Siya ang hahatol sa lahat ng tao. Sabi nung iba, tao lang daw si Jesus. Paano naman? Kung tao lang ang Panginoong Yesus, paano niya hatulan yung lahat ng tao? Ang sabi diyan, kita niyo po, upang maparangalan ang lahat ng lahat ng anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya ahatulan. Sa halip ay nilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Di ba ang sabi ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin, hinatulan na yung tao na namumuhay sa kasalanan. Pero, ang sabi po dito ng Panginoong Yesus, hindi sabi, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya, hahatulan. Sa halip ay ililipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ibig sabihin nun, hindi na siya hahatulang, maparusahan. Kaya sabi po ng Biblia, paano dumadating yung pananampalataya? Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sa sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Ibig sabihin, yung lahat ng nanampalataya. Kaya sabi diyan, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Oo nga naman. Sabi diyan, paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makapapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan, ang pagdating ng may dalang mabuting balita o magandang balita. Ngunit, hindi lahat ay tumanggap sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino po ang naniwala sa aming mensahe? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya po yung pananampalataya, hindi ang Diyos ang naglalagay nun
sa tao. Ang tao ang magpapasya kung siya'y mananampalataya, kung siya'y magbabalik loob, kung siya'y magsisisi, kung siya'y susunod sa ating Panginoon. Tayo magpapasya ng pananampalataya, ay yung turo kasi ng iba. Hindi, ang Diyos na ang bahala, ang maglalagay sa atin sa pananampalataya. Sabi nga ng Biblia, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Yung turo po kasi ng iba, kasi napili na daw ng Diyos yung ililigtas niya. Kaya yung tao daw na ayaw manampalataya, ay hindi kasama yun sa pinili. Ano po? Kasi yung mga pinili niya, lalagyan niya na daw ng pananampalataya sa puso. Hindi po totoo yun, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang gusto pala ng Diyos, mapahamak yung marami. At kaunti lang yung maliligtas. Pagka ganon. Ang gusto nga ng Panginoon, lahat ng tao magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil gusto niya yung lahat ay magsisi. At tayo pong lahat ay maligtas. Kaya lang, pasya ng tao yon. Kung siya'y makikinig, tatanggap o hindi. Kaya nga po yung pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya wag po tayo maniniwala doon sa turo na, pastor, kaya ayaw niya manampalataya, talagang na yan, itinakda na talagang parusahan yan. Dahil hindi kasama yan doon sa mga inelect, pinili. Hindi po, mga kapatid. Hindi tayo nilikha ng Diyos para parusahan. Halimbawa, yung mga kapatid ko sa laman, ayaw nilang manampalataya. Ibig ba sabihin, sila talaga ay itinakda na sila ay mapahamak? Ganon? Hindi po, mga kapatid. Dahil ang gusto nga ng Diyos, lahat ng tao, ay maligtas. Kaya nga kailangang ipangaral yung mabuting balita. Dahil pag nakapakinig sila, may pagkakataon silang magpasya. Na manampalataya, makinig, at magbalik loob at sumunod sa ating Panginoong Yesus. So meron din siyang kakayanang magpasya na kahit nakapakinig sila ng Ebanghelyo, ayaw nilang tanggapin yon, ayaw nilang manampalataya, ay hindi na kasalanan ng sino man. Hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos na walang nangaral sa akin, walang nagturo sa akin, walang sa akin, encourage sa akin. Naandito na nga kaya nga sabi, at ipangangaral sa lahat ng tao ang mabuting balita, at saka darating ang wakas. So, ibig sabihin, lahat ng tao, sa panahon natin ngayon, makakapakinig. Kaya lang, hindi lahat ng tao ay maliligtas. Dahil hindi lahat ng tao ay nananampalataya. Hindi lahat ay nagbabalik loob, at hindi lahat ay sumusunod sa ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya po yung pananampalataya, mga kapatid, hindi talaga sa isip lang yan o sa salita kaya. Kinakailangan talaga po yan ay pinapamuhay. Nahayag yan sa ating pamumuhay at sa ating mga ginagawa. Amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga po ay meron po tayong mga natutunan at napaalalahanan po tayo ng salita ng Diyos. Pagpalain po tayo ng